Nakalimutang patayin ng anak ko ang kaniyang telepono. Sa loob ng ilang minuto, narinig ko ang lahat. Ang boses ni Christina na dati ay puno ng tamis, ngayon ay puno na ng masamang plano. Panahon na para dalhin siya sa Home for the Aged. Pabigat na lang siya sa atin. Iyon ang sinabi niya. Pabigat. Ang sarili kong dugo at laman. Iniisip nila na ulyanin na ako at madaling paikutin. Kaya naman, bago pa sila makabalik, ginawa ko ang hindi nila inaasahan. Ibinenta ko ang bahay sa halagang 48 milyong piso. Ang bahay na itinayo namin ng asawa kong si Elena ng buong pait at pawis, kinuha ko pabalik. Nang dumating sila galing sa bakasyon sa Cebu, nakangiti pa sila. Pero nawala ang ngiting iyon nang hindi na gumana ang kanilang mga susi. Doon nila natagpuan ang isang sobre sa tapat ng pinto at pagkatapos nilang basahin ang sulat ko, narinig ko ang kanilang mga hiyaw sa galit at iyak ng pagsisisi. Ngunit huli na ang lahat. Ngayon, ako naman ang may hawak ng alas. Bago ko ituloy ang kwentong ito, sana ay mag-subscribe kayo sa ating channel at pakisabi naman sa comments kung mula sa ang lungsod o probinsya kayo nakikinig ngayon. Nakatutuwa pong malaman na magkakasama tayo rito sa ating munting tambayan. Tahimik ang hapon sa Quezon City. Nakaupo si Antonio sa kaniyang paboritong silya na gawa sa Nara, ang silyang luma na ngunit napakatibay katulad ng kaniyang pagkatao. Sa labas, naririnig ang mahinang busina ng mga dumadaang sasakyan at ang tawanan ng mga batang naglalaro sa kalsada. Hawak ni Antonio ang kaniyang lumang cellphone. Kasasabi lang niya ng I love you sa kaniyang anak na si Christina. Akala ni Antonio ay naibaba na ang tawag. Ibinaba na niya ang telepono sa kaniyang kandungan. Ngunit dahil marahil sa kalumaan ng kagamitan o sadyang tadhana na ang nagtakda, nanatiling bukas ang linya. Mula sa maliit na speaker ng cellphone, narinig niya ang isang kalabog at pagkatapos ay ang boses ng kaniyang manugang na si Paulo. Christina, naibaba mo na ba? Anong sabi ng tatay mo? Tanong ni Paulo. Ang boses nito ay tila naiirita, malayo sa magalang na tono na ginagamit nito kapag kaharap ang biyenan. Narinig ni Antonio ang malalim na buntong hininga ng kaniyang anak. Oo, tapos na. Hay naku, Paulo. Paulit-ulit na naman ang mga kwento niya tungkol sa nakaraan. Nakakapagod din palang makinig ng paulit-ulit. Tumigil ang mundo ni Antonio. Ang kaniyang puso, na dati ay puno ng kagalakan dahil sa boses ng anak, ay tila pinipiga ng isang malamig na kamay. Hindi niya iginalaw ang telepono. Nanatili siyang nakikinig, tila isang rebulto sa gitna ng sala. Alam mo naman ang plano natin, di ba? Muling pagsasalita ni Paulo. Hindi na tayo makakapaghintay pa ng matagal. Ang presyo ng lupa sa Tagaytay ay pataas ng pataas. Kung hindi natin mabibili yung villa na gusto mo ngayon, baka makuha pa ng iba. Alam ko, Paulo. Alam ko, sagot ni Christina. May halong pag-aalinlangan sa kaniyang boses, pero naroon din ang determinasyon. Pero paano ang bahay sa Quezon City? Doon lumaki ang pamilya namin. Mahalaga kay Papa ang bahay na iyon. Tumawa ng bahagya si Paulo, isang tawang walang bahid ng respeto. Mahalaga? Christina, tingnan mo ang paligid natin. Ang bahay na iyon ay masyadong malaki para sa isang matanda. Sayang ang espasyo. Kung ibebenta natin iyon, makakakuha tayo ng hindi bababa sa 10 milyong piso. Sapat na sapat iyon para sa villa sa Tagaytay at may matitira pa para sa bagong negosyo natin. Naramdaman ni Antonio ang panginginig ng kaniyang mga kamay. 10 milyong piso. Iyon pala ang halaga ng kaniyang tahanan sa mata ng kaniyang manugang. Ang bahay na pinagtrabahuhan niya sa loob ng 30 taon bilang isang guro, bawat semento, bawat pako, at bawat pintura sa dingding na iyon ay bunga ng kaniyang pawis at pagtitiis. Ngunit ang mas masakit ay ang susunod na narinig niya mula sa kaniyang sariling dugo. Paano si Papa? Tanong ni Christina. Naisip ko na iyan. Mabilis na sagot ni Paulo. May magandang home for the aged sa may bandang Antipolo. Maganda ang pasilidad doon. May mga nurse na mag-aalaga sa kaniya 24 oras. Doon, hindi siya magiging pabalat bunga lang. At higit sa lahat, hindi na siya magiging pabigat sa atin dito. Pabigat. Ang salitang iyon ay tila isang matalim na kutsilyo na bumaon sa likod ni Antonio. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kaniyang isipan ang salitang iyon.
Pabigat, pabigat, pabigat. Siya ba ay isang pabigat? Siya, na nagtiis na hindi bumili ng bagong sapatos sa loob ng 5 taon para lang mapagtapos si Christina sa isang mamahaling universidad? Siya, na nag-alaga sa kaniyang mga apo ng walang reklamo kahit na kumikirot na ang kaniyang mga tuhod. Narinig ni Antonio ang boses ni Christina sa kabilang linya. Inaasahan niyang magagalit ang kaniyang anak. Inaasahan niyang ipagtatanggol siya nito. Ngunit ang narinig niya ay ang katahimikang nagpapatunay ng pagsang-ayon. Siguro nga, tama ka, mahinang sabi ni Christina. Minsan kasi, ang hirap na ring intindihin ni Papa. Nagiging makalimutin na siya at palaging kailangan ng atensyon. Sa Home for the Aged, mas mabibigyan siya ng tamang alaga. At tayo, makakapagsimula na tayo ng bagong buhay sa Tagaytay. Malayo sa polusyon, malayo sa ingay. Naramdaman ni Antonio ang mainit na luhang gumagapang sa kaniyang kulubot na pisngi. Ang kaniyang anak, ang kaniyang munting prinsesa na dati ay karga-karga niya sa kaniyang mga balikat ay handa na siyang itapon para lamang sa isang marangyang bahay sa Tagaytay. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang bulyawan ang telepono at sabihing, "Naririnig ko kayo, naririnig ko ang lahat." Ngunit walang boses na lumabas sa kaniyang bibig. Ang kaniyang lalamunan ay tila barado ng lumbay. "Kailan nating sasabihin sa kaniya?" tanong ni Paulo. "Huwag muna ngayon," sagot ni Christina. "Kailangan nating ayusin ang mga papeles ng bahay. Kapag handa na ang lahat, doon natin siya kakausapin. Sasabihin natin na para ito sa ikabubuti niya, na mas magiging masaya siya doon dahil marami siyang makakausap na kasing edad niya." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Antonio. Para sa ikabubuti niya o para sa ikabubuti ng kanilang bulsa? Naalala ni Antonio ang mga araw na nagkasakit si Christina noong bata pa ito. Hindi siya natulog sa loob ng 3 gabi para lang mabantayan ang lagnat nito. Pinupunasan niya ang noo nito ng basang bimpo habang nagdarasal sa poong may kapal na sana ay siya na lang ang magkasakit at huwag ang kaniyang anak. Lahat ng kaniyang naipon, lahat ng kaniyang lakas ay ibinigay niya ng buong puso. Ngayon, ang lahat ng iyon ay nauwi lang sa planong pagtatapon sa kaniya sa isang pasilidad para sa mga matanda. Sa Pilipinas, ang pag-aalaga sa magulang ay isang sagradong tungkulin, ngunit tila ang tradisyong ito ay kinalimutan na ng kaniyang anak sa ngalan ng pera at sariling kaginhawaan. Marahan niyang itinaas ang kaniyang kamay at pinindot ang pulang button sa screen ng telepono. Sa wakas, naputol na ang linya. Ngunit ang mga salitang narinig niya ay mananatiling nakaukit sa kaniyang puso habang buhay. Tumingin siya sa paligid ng kaniyang sala. Ang mga litrato sa dingding, ang litrato ng kaniyang asawa na pumanaw na 10 taon na ang nakakaraan. Ang litrato ni Christina noong araw ng kaniyang graduation. Ang mga sertipiko ng pagkilala sa kaniyang serbisyo bilang guro. Lahat ng ito ay saksi sa kaniyang naging buhay. "Dito ako tatanda. Dito ako mamamatay," bulong niya sa sarili. Ang kaniyang boses ay mahina, ngunit may bagong lakas na nagmumula sa kaniyang galit at sakit. Hindi siya papayag. Hindi siya basta-basta magiging biktima ng kanilang kasakiman. Kung ang kaniyang sariling anak ay handa siyang ituring na isang kagamitan na maaaring itapon kapag luma na, kailangan niyang ipakita na ang isang amang nasaktan ay mayroon pa ring natitirang laban. Milyon-milyong piso. Isang villa sa Tagaytay, isang tahimik na buhay sa Home for the Aged. Iyan ang pangarap ng kaniyang anak para sa kaniya. Ngunit para kay Antonio, ang kabanatang ito ng kaniyang buhay ay hindi magtatapos sa pagsuko. Ang hapong ito sa Quezon City ay ang simula ng kaniyang paggising. Ang saksak sa likuran ay masakit, oo. Napakasakit. Ngunit ang sugat na ito ang magsisilbing paalala na sa mundong ito kung minsan ang pinakamalapit sa iyong puso ang siyang unang magtatraidor sa iyo. Huminga siya ng malalim. Ipinikit niya ang kaniyang mga mata at naramdaman ang lamig ng simoy ng hangin na pumapasok sa bintana. Ang Quezon City ay maingay, magulo at puno ng alaala. Ngunit ito ang kaniyang tahanan at walang sinuman. Kahit ang sarili niyang anak ang makakapagpaalis sa kaniya ng ganoon na lamang. "Christina, Paolo," sambit niya sa dilim ng sala. "Hindi ninyo ako kilala ng lubos." Ang katahimikan sa bahay ay tila naging mas mabigat. Ang bawat tibok ng orasan sa dingding
ay tila isang babala. Isang babala na ang laban ay magsisimula na. At sa labang ito, hindi lang pera ang nakataya, kundi ang kaniyang dangal bilang isang ama. Nakalubog ang buong bahay sa dilim. Hindi nag-abala si Antonio na buksan ang ilaw. Sa kaniyang edad na 70, mas komportable siya sa ganitong katahimikan. Nakaupo pa rin siya sa kaniyang silyang nara. Hinahaplos-haplos niya ang hawakan nito. Ang kahoy ay makinis, malamig, at matibay. Nararamdaman niya ang bawat ukit, ang bawat kurba na siya mismo ang nagplano at nag-utos na gawin. Ang bahay na ito sa Quezon City ay hindi lang basta gusali. Para kay Antonio, ito ay isang buhay na saksi. Pinagmasdan niya ang matatayog na kisame. Naalala niya kung paano niya pinag-isipan ang bawat sulok nito. Isa siyang civil engineer. Noong kabataan niya, kilala siya sa pagiging strikto at mabusisi sa trabaho. Hindi siya pumapayag sa pwede na. Dapat ay matibay, dapat ay panghabang buhay. Ngunit habang nakaupo siya sa dilim, isang mapait na tanong ang pumasok sa kaniyang isipan. Matibay nga ang pundasyon ng bahay, pero kamusta naman ang pundasyon ng kaniyang pamilya? Ipinikit ni Antonio ang kaniyang mga mata. Bumalik sa kaniyang alaala ang mga panahong nagsisimula pa lamang siya. Naalala niya ang init ng araw sa mga construction site, ang alikabok na dumidikit sa kaniyang balat, ang pagod na humahapdi sa kaniyang mga kalamnan. Hindi siya tumitigil. Kahit masama ang pakiramdam, papasok siya sa trabaho. Kahit umuulan ng malakas, nandoon siya sa site, sinisiguro na maayos ang lahat. Bakit niya ginawa ang lahat ng iyon? Para kay Cristina. Para sa kaniyang kaisa-isang anak. Naalala niya ang mga gabing wala siyang tulog. Tinanggap niya ang mga night shift sa malalayong probinsya para lamang madagdagan ang kaniyang kita. Iniisip niya noon, kailangang makapagtapos si Cristina sa UST. Ang University of Santo Tomas. Gusto niyang makita ang kaniyang anak na nakasuot ng itim at dilaw na toga. Gusto niyang ipagmalaki sa buong mundo na ang anak ng isang simpleng engineer ay nakatapos sa isa sa pinakamahusay na paaralan sa bansa. At nagawa niya iyon. Binayaran niya ang matataas na matrikula ng walang reklamo. Libo-libong piso bawat semestre. Milyon-milyong piso sa loob ng maraming taon. Sa bawat resibo na hawak niya noon, nakikita niya ang kinabukasan ng kaniyang anak. Ngunit hindi doon nagtapos ang kaniyang pagbibigay. Naalala ni Antonio ang araw ng kasal ni Cristina kay Paulo. Gusto ni Cristina ng isang marangyang kasal. Isang kasal na parang sa pelikula. Sabi ni Antonio sa kaniyang sarili noon, minsan lang ito, ibibigay ko na ang lahat. At ibinigay nga niya. Ang handaan sa isang mamahaling hotel, ang mga bulaklak na galing pa sa ibang bansa, ang magarbo at mahabang gown. Gumastos siya ng halos 2 milyong piso para sa isang araw na selebrasyon. Ang perang iyon ay dapat sana ay para sa kaniyang retirement, para sa kaniyang sariling gamot at seguridad sa pagtanda. Ngunit bilang isang ama, mas pinili niya ang ngiti ng kaniyang anak. Ngayon, ang ngiting iyon ay tila naging isang multo na lamang. Pabigat. Iyon ang salitang narinig niya kanina sa telepono. Ang salitang binitawan ni Paulo at tinanggap ni Cristina nang walang pagtutol. Naramdaman ni Antonio ang pagkirot ng kaniyang dibdib. Hindi ito ang sakit ng rayuma, hindi ito ang sakit ng tumatandang puso. Ito ay ang sakit ng isang amang nalamangan. Ang sakit ng isang amang pakiramdam niya ay ginamit lamang siya. Ginawa niyang lahat para maging komportable ang buhay ni Cristina. Ibinigay niya ang kaniyang lakas. Ibinigay niya ang kaniyang panahon. Ibinigay niya ang kaniyang buong buhay. Inisip niya ang tungkol sa utang na loob. Sa kulturang Pilipino, ang utang na loob ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagkilala sa kabutihang natanggap. Ito ay ang pagpapahalaga sa sakripisyo ng iba, naisip ni Antonio. Nasaan na ang utang na loob ni Cristina? Nasaan na ang pagmamahal na itinanim niya sa loob ng maraming dekada? Tila ba nakalimutan na ng kaniyang anak ang bawat butil ng pawis na pumatak sa mga sahig na nara? Nakalimutan na niya ang mga gabing nagugutom ang kaniyang ama para lamang may maipambili siya ng mga bagong gamit sa paaralan. Masyado ko yata siyang minahal, bulong ni Antonio sa sarili. Masyado ko siyang binigyan ng lahat, hanggang sa wala nang natira para sa akin. Isang malalim na buntong hininga
ang kumawala sa kaniyang mga labi. Ang dilim sa sala ay tila lalong kumapal. Tumingin siya sa kaniyang mga kamay. Ang mga kamay na ito ang nagtayo ng mga tulay. Ang mga kamay na ito ang nagdisenyo ng mga gusali. At ang mga kamay ring ito ang nagpuno sa bawat hiling ng kaniyang anak. Ngayon, ang mga kamay na ito ay nanginginig na. Sila ay mahina na. At sa halip na hawakan ang mga kamay na ito ng may pagmamahal, ang gusto ng kaniyang anak ay ilayo siya. Itapon sa isang lugar kung saan hindi na siya makakaabala. Gusto nilang ibenta ang bahay na ito. Ang bahay na binuo niya ng may pag-ibig. Gusto nilang ipagpalit ang kaniyang mga alaala sa isang villa sa Tagaytay. 10 milyong piso, sabi ni Paulo kanina. 10 milyon. Iyon ba ang halaga ng kaniyang buhay? Iyon ba ang halaga ng bawat pangarap na itinanim niya sa bawat haligi ng bahay na ito? Umiling si Antonio. Ramdam niya ang galit na dahan-dahang bumabangon sa kaniyang kalooban. Isang uri ng galit na hindi niya akalaing mararamdaman niya para sa sarili niyang dugo. Ngunit kasabay ng galit ay ang isang malungkot na pagtanggap. Marahil, kasalanan din niya. Hinayaan niya si Cristina na masanay sa kagaanan. Hinayaan niya itong lumaki na laging nakasandal sa kaniya. At ngayon, kapag ang sandigan ay nagsisimula ng humina, sa halip na alalayan ito, ay gusto na nilang gibain ng tuluyan. Utang na loob. Ulit ni Antonio sa kaniyang isipan. Isang simpleng salita, pero napakahirap palang matutunan. Tumayo siya mula sa kaniyang silya. Kahit masakit ang kaniyang mga tuhod, pilit niyang pinatayo ang kaniyang sarili ng tuwid. Hindi siya susuko. Hindi niya hahayaan na ang kaniyang huling mga taon ay mauwi sa isang malungkot na silid sa Antipolo. Ang bahay na ito ay kaniya. Ang mga nara na ito ay saksi sa kaniyang paghihirap. At habang may hininga pa siya, hindi niya papayagan na ang kaniyang sakripisyo ay maging isang tool lamang para sa kasakiman ng iba. Naglakad siya patungo sa bintana. Sa labas, ang mga ilaw ng Quezon City ay kumukititap. Ang siyudad na naging tahanan niya sa loob ng maraming taon. Cristina, mahinang sabi niya, habang nakatingin sa malayo. Ang utang na loob ay hindi binabayaran ng pera. Binabayaran ito ng puso at mukhang wala ka na niyon. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman ni Antonio ang isang kakaibang klase ng tibay. Hindi ito ang tibay ng semento o ng bakal. Ito ang tibay ng isang taong wala ng takot na mawalan. Dahil nalaman na niya ang katotohanan. Huminga siya ng malalim. Ang bawat paghinga ay tila isang panata. Isang panata na protektahan ang kaniyang natitirang dangal. Ang gabi ay mahaba pa. Marami pa siyang kailangang isipin. Marami pa siyang kailangang iplano. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ang engineer na si Antonio ay hindi pa tapos sa kaniyang huling proyekto. At ang proyektong ito ay ang pagbawi sa kaniyang sariling buhay. Dahan-dahan, lumakad siya patungo sa sakristiya ng kaniyang silid. Doon, sa ilalim ng kaniyang unan, ay nakatago ang mga dokumento ng bahay, ang mga papel na patunay ng kaniyang pagmamay-ari. Hinawakan niya ang mga ito ng mahigpit. Hindi ninyo ito makukuha, bulong niya. Hinding-hindi. Ang katahimikan sa bahay ay hindi na nakakatakot. Ito ay naging isang katuwang. Isang paalala na sa huli, ang tao ay kailangang tumayo sa sarili niyang mga paa kahit gaano pa katanda ang mga ito. Ang mga butil ng pawis sa bawat tipak ng nara ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Binigyan siya ng mga ito ng lakas noon. At ibibigay muli ng mga ito ang lakas na kailangan niya ngayon. Maaga pa lang ay gising na si Antonio. Hindi siya dinalaw ng antok kagabi. Ang bawat salitang narinig niya mula sa usapan ni Cristina at Paulo ay tila mga huling patak ng ulan na nagpaapaw sa baso. Sa loob ng maraming taon, nanahimik siya, nagpakumbaba. Hinayaan niyang ang mga bata ang magdesisyon para sa kaniya dahil ayaw niyang maging abala, ngunit ang salitang narinig niya, ang salitang iyon na tumusok sa kaniyang pagkatao, ay hindi niya malilimutan. Pabigat, isang salita, 7 titik. Ngunit ang bigat nito ay tila isang toneladang semento sa kaniyang dibdib. Tumayo siya at hinarap ang salamin. Nakita niya ang isang matandang lalaki na may mapuputing buhok at malalalim na kulubot sa mukha. Pero sa likod ng mga matang iyon,
naroon pa rin ang talas ng isang inhinyero. Ang talas ng isang lalaking nagtaguyod ng pamilya sa loob ng mahabang panahon. Hindi ako pabigat, bulong niya sa kaniyang refleksyon. Hindi kailanman. Nagsuot siya ng kaniyang pinakamagandang polo barong. Kinuha niya ang kaniyang lumang leather bag na naglalaman ng mahalagang papeles. Kasama na rito ang titulo ng lupa at bahay sa Quezon City. Nilakad niya ang kalsada patungo sa opisina ng isang matalik na kaibigan at tapat na abogado, si Attorney Jose Santos. Ang opisina ni Attorney Jose ay malapit lamang sa City Hall. Amoy lumang papel at mainit na kape ang loob nito. Pagkakita sa kaniya ng abogado, agad siyang pinatuloy nito. Antonio, napadalaw ka, bati ni Attorney Jose. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo, kaibigan? Huminga ng malalim si Antonio. Inilapag niya ang titulo sa lamesa. Ang kaniyang boses ay kalmado, ngunit bakas ang determinasyon. Isinalaysay ni Antonio ang lahat. Hindi siya nagmura, hindi siya sumigaw. Ikinuwento niya ang narinig niya sa telepono. Ang plano nilang ibenta ang bahay para pambili ng villa sa Tagaytay. Ang plano nilang ilagay siya sa isang home for the aged sa Antipolo dahil siya ay itinuturing na pabigat. Nakita ni Antonio ang pagkagulat sa mukha ng abogado. Alam ni Attorney Jose kung gaano kamahal ni Antonio si Cristina. Alam nito ang lahat ng sakripisyo ng kaniyang kaibigan. Gusto kong malaman ang katotohanan, Jose, sabi ni Antonio. May karapatan ba silang gawin ito? May karapatan ba silang itapon ako at kunin ang lahat ng pinaghirapan ko? Tiningnang mabuti ni Attorney Jose ang mga dokumento. Binuklat niya ang bawat pahina. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin siya ng diretsyo kay Antonio. Antonio, makinig ka sa akin ng mabuti, simula ng abogado. Ang bahay na ito at ang lupang kinatatayuan nito ay nakapangalan lamang sa iyo at sa yumaong asawa mong si Elena. Dahil wala na si Elena, ikaw ang may buong karapatan sa ari-ariang ito. Walang sinuman, kahit ang anak mo, ang pwedeng magbenta nito nang wala ang iyong pirma. Nakahinga ng maluwag si Antonio. Ang bahay ay sa kaniya lamang. Ibig sabihin, pagpapatuloy ni Antonio, hindi nila ako pwedeng pilitin? Hinding-hindi, sagot ni Attorney Jose. Kahit anong pilit nila, kahit anong plano nila sa Tagaytay, mananatiling sa iyo ang titulong ito. At tungkol naman sa planong ilagay ka sa home for the aged. Antonio, hindi ka isang gamit na pwedeng i-dispose na lang. Ikaw ay may sapat na pag-iisip at kakayahan. Walang korte ang papayag na dalhin ka doon laban sa iyong kalooban. Napahawak si Antonio sa kaniyang dibdib. Tila nabunutan siya ng tinik. Ngunit kasabay nito, isang malungkot na katotohanan ang sumagi sa kaniyang isip. Ang kalaban niya ay hindi ibang tao. Ang kalaban niya ay ang sarili niyang anak. Jose, sabi ni Antonio, habang nakatingin sa titulo. Ang bahay na ito ay hindi lang pera. Ito ang pangarap namin ni Elena. Dito namin siya pinalaki. Dito kami nangarap. Bawat sulok nito ay may alaala ng kaniyang ina. Tumigil sandali si Antonio. Naalala niya ang bawat halakhak ni Elena sa kusina. Naalala niya ang mga gabing magkasama silang nagpaplano para sa kinabukasan ni Cristina. Kung hahayaan kong ibenta nila ito, pagpapatuloy ni Antonio, tila ko na rin ibinenta ang alaala ng asawa ko. Tila ko na rin hinayaang mawala ang huling bakas ng aming pinagsamahan. Tumingin siya kay Attorney Jose nang may bagong sigla sa kaniyang mga mata. Ayaw ko nang maging mahina, Jose, sabi niya. Sa loob ng 10 taon, mula nang mawala si Elena, naging masyado akong masunurin. Akala ko, iyon ang paraan para mahalin ako ng anak ko, pero mali ako. Ang pagiging mahina ko ang nagbigay sa kanila ng pagkakataon na tapakan ang aking dangal. Tumango ang abogado. Ano ang gusto mong gawin, Antonio? Gusto kong protektahan ang lahat, sagot ni Antonio. Gusto kong malaman nila na ang pabigat na sinasabi nila ay ang taong nagmamay-ari ng lahat ng tinatamasa nila ngayon. Hindi ko nahahayaan na ituring akong basura sa sarili kong tahanan. Inayos ni Antonio ang kaniyang upo. Ang kaniyang isipan ay nagsimulang gumana, katulad ng pagpaplano niya ng mga proyekto noon. Kailangan niya ng estratehiya. Kailangan niya ng tibay ng loob. Jose, tulungan mo akong ihanda ang lahat ng legal na proteksyon, utos ni Antonio. Gusto kong siguraduhin na ang bahay na ito ay mananatiling protektado.
At gusto ko ring malaman kung paano ko mababawi ang kontrol sa aking mga ipon na kasalukuyang nasa pangangalaga ni Christina. Nagulat ang abogado sa narinig. Sigurado ka ba rito, kaibigan? Magiging malaking gulo ito sa inyong pamilya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Antonio. Ang gulo ay nagsimula na, Jose. Nagsimula ito noong binalak nilang itapon ang kanilang sariling ama. Ngayon, tatapusin ko lang ang laban na sila ang nag-umpisa. Paglabas ni Antonio sa opisina ni Attorney Jose, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag. Ang ingay ng Quezon City ay hindi na nakakairita sa kaniyang pandinig. Sa halip, ito ay naging musika ng kaniyang bagong kalayaan. Naglakad siya ng dahan-dahan ngunit may katiyakan sa bawat hakbang. Hindi na siya ang matandang laging nakayuko. Hindi na siya ang matandang laging naghihintay ng atensyon. Siya ay si Antonio, isang inhinyero, isang ama. At higit sa lahat, isang lalaking may dangal. Naisip niya ang 10 milyong piso na binanggit ni Paulo. 10 milyon, malaking halaga. Pero para kay Antonio, ang kaniyang prinsipyo at ang alaala ni Elena ay walang katumbas na halaga. 10 milyon, bulong niya sa sarili. Isang villa sa Tagaytay. Isang bagong buhay para sa kanila. Huminto siya sa tapat ng isang tindahan at bumili ng isang malamig na tubig. Uminom siya ng dahan-dahan. Kung gusto ninyo ng bagong buhay, sabi niya sa kaniyang isipan, pagtrabahuhan ninyo. Huwag ninyong kunin sa pawis at dugo ng isang matandang itinuturing ninyong pabigat. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Antonio na hawak niya ang manibela ng kaniyang buhay. Hindi siya papayag na maging biktima. Hindi siya papayag na itapon na lamang sa isang sulok. Ang kaniyang bahay sa Quezon City ay mananatiling kaniya. Ang mga puno ng mangga sa bakuran, ang mga pader na gawa sa Nara, at ang bawat piraso ng kasangkapan ay magsisilbing kuta ng kaniyang bagong paninindigan. Habang pauwi siya, nadaanan niya ang isang simbahan. Pumasok siya sandali at nagdasal. Hindi siya humingi ng parusa para sa kaniyang anak. Humingi lamang siya ng lakas. Lakas na harapin ang katotohanan. Lakas na itama ang mali. Elena, bulong niya sa harap ng altar. Gabayan mo ako. Gagawin ko ito para sa atin. Lumabas siya ng simbahan ng may ngiti. Isang ngiti na hindi nanggagaling sa saya, kundi sa isang matibay na desisyon. Ang laban ay hindi tungkol sa galit. Ito ay tungkol sa respeto. Ito ay tungkol sa pagtuturo sa kaniyang anak na ang pagtanda ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng halaga. Pagdating niya sa tapat ng kaniyang bahay, tiningnan niya ang gate. Ang luma at kalawanging gate na siya mismo ang nagkabit. Sa loob ng gate na iyon, naghihintay ang kaniyang anak at manugang. Marahil ay nagpaplano na naman sila. Marahil ay nagkukuwenta na sila ng perang makukuha nila. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na si Antonio. Huminga siya ng malalim. Pinihit niya ang susi sa lock. Ang bawat tunog ng bakal ay tila isang hudyat. Isang hudyat na ang pabigat ay hindi na magpapaapi. Ang inhinyero ay handa na para sa kaniyang huling konstruksyon. At sa pagkakataong ito, ang itatayo niya ay hindi gusali, kundi ang kaniyang sariling dangal. Tahimik ang umaga, ngunit sa loob ng dibdib ko, tila may nagbabadyang unos. Nakaupo ako sa isang maliit na coffee shop sa kanto ng Quezon Avenue. Pinili ko ang sulok na ito dahil alam kong walang masyadong tao, walang makakarinig sa mga plano kong maaaring magpabago sa takbo ng buhay namin. Sa harap ko, nakalapag ang isang mainit na tasa ng barako. Ang amoy nito ay nagpapaalala sa akin ng mga panahong simple pa ang lahat bago ko nalaman ang masakit na katotohanan tungkol kay Christina. Maya-maya pa, bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking nakabarong na asul. Siya si Marco Dizon. Matagal ko na siyang kakilala. Siya ang broker na tumulong sa akin noong binili ko ang lupaing kinatitirikan ng aming bahay, 30 taon na ang nakalilipas. Naupo si Marco sa harap ko. Ngumiti siya, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang pagtataka. Siguro ay tinatanong niya ang kanyang sarili kung bakit ako nagmamadali. Magandang umaga, Don Antonio, bati niya sa akin. Tumango lang ako at humigop ng kape. Alam ni Marco na kapag ganito ang timpla ko, seryosong usapan ang pakay ko. Sinimulan ko ang usapan sa diretsahang paraan. Sinabi ko sa kanya na kailangan kong maibenta ang aming bahay sa lalong madaling panahon. Hindi lang basta benta. Gusto ko
Mabilis. Gusto ko, cash. Nakita ko ang gulat sa mukha ni Marco. Don Antonio, sambit niya, ang bahay ninyo ay isang obra maestra. Maraming alaala doon. Sigurado ba kayo? Tumingin ako sa labas ng bintana. Sa mga sasakyang nagmamadali sa ilalim ng init ng araw, ang bahay na iyon, doon ko pinalaki ang aking pamilya. Doon kami nagdaos ng bawat Pasko, bawat kaarawan at bawat anibersaryo. Bawat sulok ng bahay na iyon ay may bakas ng aking pawis at pagod. Pero ngayon, ang bahay na iyon ay tila naging isang hawla na punong-puno ng kasinungalingan. Marco, wika ko sa kanya ng may malamig na determinasyon. Gusto ko itong ibenta sa halagang 48 at 500,000 piso, 48.5 million pesos. Iyan ang presyo. Muling nagsalita si Marco. Mataas ang halagang iyan, pero makatarungan para sa lokasyon at laki ng lupa. Ngunit sa ganitong kalaking halaga, kadalasan ay inaabot ng buwan bago makahanap ng buyer na may hawak na cash. Umiling ako. Sinabi ko sa kanya na hindi ako makapaghintay ng buwan. Kailangan ko ng mga investor na handang magbayad ng buo at mabilis. Kahit bawasan pa ng kaunti ang presyo kung kailangan, basta masiguro ang bilis ng transaksyon. Gawin mo ang lahat, Marco. Hanapin mo ang mga taong hindi na kailangan pang dumaan sa bank loan. Gusto ko, pagkatapos ng pirmahan, ang pera ay diretso na sa account ko. Habang seryoso kaming nag-uusap tungkol sa mga dokumento at titulo, biglang nanginginig ang telepono ko sa ibabaw ng mesa. Ang pangalan ni Christina ang lumabas sa screen. Huminga ako ng malalim. Kinailangan kong mag-adjust. Kinailangan kong isuot ang maskara ng isang mapagmahal at walang kamalay-malay na asawa. Sagutin mo muna, Don Antonio, sabi ni Marco habang binubuksan ang kanyang folder. Pinindot ko ang sagot. Hello, mahal? Ang sabi ko. Ang boses ko ay ginawa kong malambot, malayo sa boses na ginamit ko kay Marco kanina. Narinig ko ang boses ni Christina sa kabilang linya. Kay tamis, tila walang anumang itinatago. Tinatanong niya kung nasaan ako, kung kumain na ba ako, at kung anong oras ako uuwi. Sabi niya, nagluto daw siya ng paborito kong sinigang na baka para sa tanghalian. Narito lang ako sa labas. May kinausap lang na lumang kaibigan tungkol sa negosyo, pagsisinungaling ko. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ko ay tila may pait, pero kailangan kong magkunwari. Sige mahal, uuwi ako agad pagkatapos nito. Excited na akong matikman ang luto mo. Pagkababa ko ng telepono, ang ngiti sa aking mukha ay agad na naglaho. Tumingin ako kay Marco na noon ay tahimik lang na nagmamasid. Pakiramdam ko ay tila ako isang aktor sa isang dula-dulaan na ayaw ko namang salihan. Ngunit ito na lamang ang tanging paraan upang maprotektahan ko ang aking sarili at ang aking kinabukasan. Ipagpatuloy natin, Marco, sabi ko sa kanya. Inilatag ni Marco ang mga papeles sa pagbebenta. Ipinaliwanag niya ang mga proseso, ang tungkol sa capital gains tax, at ang mga pirma na kakailanganin. Nakikinig ako, pero ang isip ko ay lumilipad sa halagang 48 milyon. 48 milyon. Para sa iba, ito ay isang malaking halaga, pero para sa akin, ito ang presyo ng aking kalayaan. Ito ang halagang magsisiguro na kapag dumating ang araw na ilalabas ko na ang lahat ng alas ko, hindi ako ang maiiwang luhaan sa kalsada. May mga kakilala akong grupo ng mga investor mula sa Makati, bulong ni Marco. Naghahanap sila ng mga property na ganito. Mabilis silang magdesisyon basta malinis ang titulo. Malinis ang titulo ko, Marco, alam mo yan. Wala tayong magiging problema sa mga papeles, sagot ko. Tumango siya at nagsimulang magsulat sa kanyang logbook. Habang pinapanood ko ang bawat galaw ng kanyang panulat, tila nakikita ko na ang unti-unting pagguho ng bahay na itinayo ko sa loob ng maraming taon. Masakit. Napakasakit isipin na ang lahat ng pinaghirapan ko ay kailangang maging ganito. Ngunit sa tuwing maaalala ko ang mga mensaheng nabasa ko sa telepono ni Christina, ang mga tagong pakikipagkita niya, ang mga plano niyang nakawin ang buhay na ako ang nagbigay. Bumabalik ang tigas ng aking loob. Hindi ko hahayaang maging biktima ako sa sarili kong pamamahay. Sige, Marco. Simulan mo na ang paghahanap. Huwag kang mag-iiwan ng bakas. Ayaw kong may makabalita nito, lalo na ang pamilya ko. Kapag may seryosong buyer na, tawagan mo ako agad sa numerong ito.
Huwag sa bahay, bilin ko sa kanya. Tumayo na ako at iniwan ang kalahati ng aking kape. Malamig na ito, gaya ng pakiramdam ko sa mga sandaling iyon. Paglabas ko ng coffee shop, tumama ang sikat ng araw sa aking mukha. Napakaganda ng panahon, ngunit ang puso ko ay balot ng dilim. Sumakay ako sa aking sasakyan at tumingin sa rearview mirror. Nakita ko ang isang matandang lalaki na may maputing buhok, may mga kulubot sa paligid ng mga mata, ngunit may mga matang puno ng determinasyon. Hindi na ako ang Antonio na madaling maloko. 48 milyon at 500,000 piso. Iyan ang halaga ng bagong simula. At gagawin ko ang lahat, anuman ang mangyari, para masiguro na sa huli ako ang mananalo sa larong ito. Pinaandar ko ang makina. Oras na para umuwi. Oras na para harapin muli ang babaeng nagtaksil sa akin at oras na para muling isuot ang maskara ng isang mapagmahal na asawa. Habang hinihintay ang tamang pagkakataon para bitawan ang lahat. Malapit na. Kaunti na lang. At ang 48 milyong pisong iyon ay magiging susi ko sa hustisyang nararapat sa akin. Maliwanag ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana ng sala. Ito na ang huling umaga ni Antonio sa bahay na ito sa Quezon City, 25 taon. Isang kapat ng siglo. Dito sa loob ng mga pader na ito, dumaan ang kaniyang buhay. Dito siya naging masaya, dito siya naging ama, at dito rin siya naging balo. Dahan-dahang naglakad si Antonio sa gitna ng sala. Hinaplos niya ang dingding na gawa sa matigas na nara. Malamig ang kahoy sa kaniyang palad. Naalala niya noong bagong lipat sila rito ni Elena. Amoy pintura pa ang paligid noon. Puno sila ng pangarap. Ngayon, ang tanging naririnig na lamang niya ay ang kaniyang sariling mga yabag. Kinuha niya ang kaniyang maleta. Hindi ito malaki. Hindi niya kailangan ng maraming gamit. Sa kaniyang edad, natutunan na niya na ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay hindi nakukuha sa laki ng bagahe. Binuksan niya ang aparador sa kaniyang silid. Una niyang kinuha ang isang maliit na kahon na gawa sa pelos. Sa loob nito ay ang singsing ni Elena. Isinuot niya ito sa kaniyang maliit na daliri, malapit sa kaniyang sariling singsing sa kasal. Elena, bulong niya, aalis na tayo. Sasama ka sa akin. Sumunod niyang kinuha ang mga album ng larawan. Mabigat ang mga ito, pero hindi niya maaaring iwan. Binuklat niya ang isa. Nakita niya ang larawan ni Cristina noong sanggol pa ito. Kay liit, kay amo ng mukha. Sino ang mag-aakala na ang sanggol na ito ay magpaplano na itapon ang kaniyang ama balang araw? Tiningnan niyang mabuti ang larawan. Hinaplos niya ang mukha ng kaniyang anak sa papel. Nararamdaman niya ang kirot, pero kasabay nito ay ang isang uri ng kapayapaan. Pinatawad na niya si Cristina sa kaniyang puso, pero kailangan na niyang lumaya. Lumaya. Iyon ang salitang paulit-ulit na naririnig ni Antonio sa kaniyang isip. Lumaya sa sakit, lumaya sa pagiging pabigat, lumaya mula sa mga taong hindi na marunong magpahalaga. Naglakad siya patungo sa kaniyang maliit na opisina. Doon sa dingding, nakasabit ang kaniyang mga diploma. Inhinyero sibil. Isang parangal para sa kaniyang 40 taong serbisyo sa bayan. Isa-isa niya itong kinuha mula sa frame. Tinupi niya ang mga papel ng maayos at inilagay sa kaniyang bag. Ang mga papel na ito ang patunay ng kaniyang pagkatao. Ang mga ito ang saksi sa bawat puyat at pagod niya sa mga construction site. Hindi niya iiwan ang kaniyang dangal sa bahay na ito. Dadalhin niya ito saan man siya magpunta. Bumalik siya sa sala at naupo sandali sa kaniyang paboritong silya. Pinagmasdan niya ang bawat sulok. Ang kusina kung saan sila laging nagkakape ni Elena tuwing madaling araw. Ang hagdanan kung saan laging nagtatakbo ang kaniyang mga apo noon. Dito ko ibinuhos ang lahat, sabi ni Antonio sa sarili. Ang pawis ko, ang dugo ko, ang bawat sentimo ng aking naipon. Naisip niya ang planong 48 milyong piso. Isang malaking halaga. Para sa iba, tagumpay ito. Pero para kay Antonio, ito ay kabayaran sa kaniyang kalayaan. Ang perang iyon ang magiging kuta niya laban sa malupit na tadhana. Hindi na siya aasa sa kahit na sino. Hindi na siya hihingi ng awa sa kaniyang anak o sa kaniyang manugang na si Paulo. Tumayo si Antonio. Ramdam niya ang bigat ng kaniyang binti, pero matuwid ang kaniyang tayo. Kinuha niya ang kaniyang tungkod at ang maleta. Bago siya lumabas,
Dumaan muna siya sa altar. Nagmula ang isang maikling dasal mula sa kaniyang mga labi. Nagpasalamat siya sa 25 taon ng proteksyon sa bahay na ito. Pagkatapos, hinipan niya ang huling kandila. Lumabas siya ng pinto at dahan-dahang isinarado ito. Narinig niya ang tunog ng lock, click. Isang tunog na nagtatapos sa isang kabanata ng kaniyang buhay. Naglakad siya patungo sa gate. Sa labas, naghihintay ang isang sasakyan na magdadala sa kaniya sa kaniyang bagong destinasyon. Hindi niya sinabi kahit kanino kung saan siya pupunta. Kahit kay Christina, gusto niyang mawala sandali. Gusto niyang mahanap muli ang sarili niya, malayo sa mga boses na tumatawag sa kaniya na pabigat. Lumingon siya sa huling pagkakataon. Ang bahay sa Quezon City ay nakatayo pa rin ng matibay. Pero para kay Antonio, wala na itong buhay. Ang buhay ng isang tahanan ay wala sa semento o sa nara, kundi sa pagmamahalan ng mga taong nakatira rito. At nang mawala ang pagmamahal na iyon, naging isang malaking kabaong na lamang ang bahay na ito. Sumakay si Antonio sa sasakyan. Inilagay niya ang kaniyang maleta sa tabi niya. "Saan po tayo, Lolo?" tanong ng driver. Ngumiti si Antonio. Isang ngiting totoo. Isang ngiting may pag-asa. "Sa lugar kung saan ako malaya," sagot niya. Habang umaandar ang sasakyan papalayo, naramdaman ni Antonio ang malamig na hangin sa kaniyang mukha. Wala siyang dalang galit. Ang tanging dala niya ay ang mga ala-ala ni Elena, ang kaniyang dangal bilang isang inhinyero at ang kaniyang bagong nahanap na tapang. Dati, natatakot siyang tumanda ng mag-isa. Natatakot siyang walang mag-aalaga sa kaniya. Pero sa sandaling ito, napagtanto niya na mas nakakatakot ang tumanda sa piling ng mga taong pinaparamdam sa iyo na wala kang halaga. Tapos na ang pagiging pabigat, bulong ni Antonio habang tinitingnan ang dadaanang kalsada. Mag-isa man siya, alam niyang hindi siya kailanman magiging malungkot dahil sa kaniyang maleta, dala niya ang lahat ng essential. Dala niya ang kaniyang nakaraan at dala niya ang susi sa kaniyang kinabukasan. Ang Quezon City ay dahan-dahang naglalaho sa kaniyang paningin. Ang ingay ng mga sasakyan ay nagiging mahina na. Sa kaniyang isip, nakita niya ang isang bagong bahay. Isang maliit na lugar kung saan may katahimikan. Isang lugar kung saan ang bawat butil ng kaniyang pawis ay igagalang. Huminga siya ng malalim. Maluwag ang kaniyang dibdib. Ang saksak sa likuran ay naroon pa rin, pero hindi na ito dumudugo. Naghilom na ito sa desisyong kaniyang ginawa. "Paalam, Christina," sabi niya sa kaniyang puso. "Sana ay maging masaya kayo sa inyong villa sa Tagaytay. Pero ang bahay na ito, ang bahay nating lahat, ay wala na." Ipinikit ni Antonio ang kaniyang mga mata. Sa gitna ng biyahe, sa wakas ay dinalaw siya ng isang mahimbing na antok, isang tulog na walang pangamba. Isang tulog ng isang taong nahanap na ang kaniyang tunay na tahanan. Sa loob ng kaniyang sariling kaluluwa. Napakatahimik ng umaga sa Quezon City. Isang linggo na ang nakalipas mula nang magpaalam si Christina. Kasama ang kaniyang asawang si Paulo, nagtungo sila sa Cebu para sa isang bakasyon. O marahil ay para na rin magplano ng kanilang susunod na negosyo gamit ang perang inaasahan nilang makukuha. Para kay Antonio, ang pagkakataong ito ay isang biyaya mula sa langit. Habang ang kaniyang anak ay nagpapakasaya sa mga puting buhangin ng Cebu, siya naman ay tahimik na naghahanda para sa kaniyang sariling kalayaan. Dumating si Marco Dizon sa bahay ng maaga. May dala itong isang itim na bag at mga huling papeles na kailangang pirmahan. Ang buyer, isang mayamang investor, ay pumayag sa lahat ng kondisyon ni Antonio. Cash, isang bagsakan. Walang maraming tanong. "Tay Antonio," mahinang sabi ni Marco habang inilalatag ang mga dokumento sa lamesa. "Narito na po ang lahat. Kapag napirmahan ninyo ito, ang 48 milyon at 500,000 piso ay diretsyo na sa inyong bagong account. 48 milyon at 500,000 piso. Pinagmasdan ni Antonio ang panulat sa kaniyang kamay. Bahagya itong nanginginig. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa bigat ng hakbang na ito. Sa isang pirma, mawawala na ang kaniyang pag-aari sa bahay na ito. Ngunit sa pirma ring ito, mababawi niya ang kaniyang sarili. Pabigat. Bulong ni Antonio sa kaniyang isipan. Iyon ang salitang nagbigay sa kaniya ng lakas. Inisip niya ang salitang iyon. Pabigat. Paulit-ulit. Sa bawat titik ng salitang iyon, lalong tumitibay ang kaniyang loob. Kung siya ay isang pabigat,
Mas mabuting dalhin niya ang kaniyang sariling bigat palayo sa kanila. Pinirmahan niya ang mga papel, maayos, malinis, katulad ng isang inhinyero na tinatapos ang kaniyang pinakamahalagang proyekto pagkatapos ng transaksyon. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Antonio. Nagtungo siya sa Bonifacio Global City o mas kilala sa tawag na BGC. Malayo ito sa ingay at alikabok ng kaniyang lumang buhay. Sa gitna ng matatayog na gusali at malilinis na kalsada, pumasok siya sa isang pribadong bangko. Doon, binuksan niya ang isang bagong account. Isang account na siya lamang ang may alam. Walang joint account. Walang pangalan ni Cristina. Walang pangalan ni Paulo. Ang kaniyang pera ay mananatiling kaniya. Habang nakaupo siya sa loob ng malamig na opisina ng bangko, nakita niya ang balanse sa screen ng computer. Ang dami ng zero ay tila mga mata na nakatingin sa kaniya. Pero hindi siya nasisilaw. Ang perang iyon ay hindi para sa karangyaan. Ang perang iyon ay para sa kaniyang proteksyon, para hindi na siya kailanman kailangang yumuko sa kahit na sino para lang sa isang platong pagkain o isang boteng gamot. Pagkatapos sa bangko, nagtungo si Antonio sa kaniyang bagong tahanan. Hindi ito isang malaking bahay na may hardin. Ito ay isang premium apartment sa loob ng isang high-end retirement community sa BGC. Pagpasok niya sa lobby, sinalubong siya ng isang mabangong amoy at malumanay na musika. Lumapit ang isang concierge na may malawak na ngiti. "Magandang hapon po, Mr. Antonio, bati ng tauhan. Handa na po ang inyong unit. Hahatid na po namin ang inyong mga gamit." Sumakay si Antonio sa elevator. Pagdating sa kaniyang unit, binuksan niya ang pinto. Ang silid ay maliwanag. May malaking bintana na nakaharap sa mga ilaw ng siyudad. May sariling kusina, isang malambot na kama, at higit sa lahat, may emergency button sa bawat sulok kung sakaling kailanganin niya ng tulong medikal. Dito, hindi siya tatawaging pabigat. Dito, siya ay isang residente na may dangal. Inilagay niya ang kaniyang maliit na maleta sa ibabaw ng kama. Kinuha niya ang larawan ni Elena at itiniyad ito sa kabilang lamesa. "Elena, narito na tayo," bulong niya. "Ligtas na tayo." Isang malaking desisyon ang kailangang gawin ni Antonio bago matapos ang araw. Kinuha niya ang kaniyang lumang cellphone. Nakita niya ang ilang missed calls mula kay Cristina. Siguro ay tumatawag ito para manggumusta o para magtanong kung kailan siya pwedeng pumunta sa bangko para ilipat ang pondo sa villa sa Tagaytay. Huminga ng malalim si Antonio. Dahan-dahan, kinuha niya ang SIM card mula sa kaniyang telepono. Ang maliit na pirasong iyon ng plastic ang kaniyang huling ugnayan sa kaniyang anak. Tiningnan niya ito ng matagal. Naalala niya ang lahat ng sakripisyo. Naalala niya ang bawat sentimo na ibinigay niya kay Cristina noon. Pero naalala rin niya ang katahimikan ni Cristina nang sabihin ni Paulo na dapat siyang itapon sa home for the aged. Ang pagmamahal ay hindi pwedeng pilitin, sabi ni Antonio sa sarili, pero ang respeto ay dapat ibinibigay. Sa isang mabilis na galaw, binali niya ang SIM card. Snap. Tapos na. Wala na ang kaniyang lumang numero. Wala na ang kaniyang ugnayan sa kaniyang dating buhay. Bukas, bibili siya ng bagong telepono. Bibili siya ng bagong SIM. Pero ang numerong iyon ay ibibigay lamang niya sa mga taong tunay na nagmamahal sa kaniya. Gumuho ang isang bahagi ng kaniyang puso, pero mas malaki ang bahaging nabuo muli. Opisyal na niyang pinutol ang lahat ng koneksyong pinansyal sa kaniyang anak. Ang perang nasa lumang account ni Cristina, na galing din sa kaniya, ay hinayaan na niya. Isipin na lang niya na iyon ang huling pamana niya sa kaniyang anak. Pero ang 48 milyon, iyon ay para sa kaniyang sarili. Naupo si Antonio sa sofa at tumingin sa labas. Ang BGC ay nagsisimula ng magliwanag sa ilalim ng dapit hapon. Napakaganda. Napakatahimik. Naisip niya kung ano ang mangyayari kapag bumalik si Cristina mula sa Cebu. Siguradong magpupunta ito sa bahay sa Quezon City. Magugulat ito kapag nakitang iba na ang nakatira doon. Magugulat ito kapag nalamang wala na ang kaniyang ama. Marahil ay magagalit sila ni Paulo. Marahil ay maghahanap sila. Pero alam ni Antonio na hindi siya mahahanap ng kaniyang anak kung hindi niya gusto. Sa laki ng mundong ito, madaling mawala ang isang matandang may pera at may determinasyon. "Hindi ninyo ako itinapon," bulong niya habang nakatingin sa refleksyon ng kaniyang sarili sa bintana.
Ako ang umalis. Ako ang pumili ng aking sariling daan. Nararamdaman niya ang kakaibang gaan sa kaniyang dibdib. Ang pagod ng nakaraang 25 taon ay tila naglaho. Wala na siyang kailangang patunayan, wala na siyang kailangang bayaran. Kinuha niya ang isang baso ng tubig at uminom. Malamig, nakakaginhawa, 48 milyon, ulit niya sa sarili. Hindi iyon pera lang. Iyon ay ang kaniyang kalayaan. Iyon ay ang kaniyang boses na muling nahanap. Iyon ay ang kaniyang paninindigan na ang isang ama ay hindi kailanman dapat ituring na isang pabigat. Ang gabing ito ang unang gabi ng kaniyang bagong buhay. Sa loob ng marangyang apartment na ito, sa gitna ng siyudad na hindi natutulog, sa wakas ay makakatulog si Antonio ng mahimbing. Wala nang takot sa bukas. Wala nang sakit ng loob mula sa mga taong dapat ay nag-aalaga sa kaniya. Mag-isa man siya, alam niyang kasama niya ang kaniyang dangal. At para kay Antonio, sapat na iyon. Higit pa sa sapat, ang pabigat ay wala na. Ang natitira na lamang ay si Antonio, ang lalaking may hawak ng kaniyang sariling tadhana. Isang araw na lang. Bukas ay babalik na sina Cristina at Paolo mula sa kanilang bakasyon sa Cebu. Siguradong masaya sila. Siguradong puno ang kanilang mga maleta ng mga pasalubong. At ang kanilang mga isipan ay puno ng mga plano kung paano ibebenta ang bahay na ito. Ngunit hindi nila alam na ang bahay na ito ay hindi na sa akin, hindi na rin ito sa kanila. Bumalik si Antonio sa Quezon City ng hapon na iyon. Hindi siya nagdala ng maraming gamit. Ang kaniyang bagong cellphone lamang at isang maliit na toolkit ang kaniyang dala. Pagbaba niya sa tapat ng gate, tumingin siya sa paligid, mukhang normal ang lahat. Ang mga puno ng mangga ay malago pa rin. Ang mga halaman ni Elena ay kailangan na ng dilig. Ngunit sa loob ni Antonio, alam niyang ito na ang huling pagkakataon na tatapak siya sa lupang ito bilang may-ari. Pumasok siya sa loob ng bahay. Kasama niya ang isang locksmith, isang lalaking eksperto sa mga kandado. Palitan mo lahat, utos ni Antonio. Ang gate, ang pinto sa harap, ang pinto sa likod, lahat. Habang ginagawa ng lalaki ang kaniyang trabaho, pinanood ni Antonio ang bawat pihit ng tornilyo. Ang bawat lumang kandado na natatanggal ay tila isang tanikala na pinuputol mula sa kaniyang katawan. Ang mga lumang susi na hawak ni na Cristina at Paolo ay magiging mga piraso na lamang ng bakal. Walang silbi, walang halaga, katulad ng tingin nila sa kaniya. Tapos na po, tay? Sabi ng locksmith matapos ang 2 oras. Iniabot sa kaniya ang isang set ng mga bagong susi. Makintab, matibay. Ibinulsa ito ni Antonio ng may kasamang mabigat na hininga. Pagkaalis ng locksmith, sinimulan ni Antonio ang ikalawang bahagi ng kaniyang plano. Kinuha niya ang isang maliit na gadget mula sa kaniyang bag, isang wireless surveillance camera. Napakaliit nito, mahirap mapansin kung hindi mo hahanapin. Inilagay niya ito sa isang sulok ng sala, nakatago sa likod ng isang lumang plorera. Inayos niya ang anggulo nito upang makita ang buong pinto at ang sofa. Pagkatapos, naglagay din siya ng isa pa sa tapat ng gate. Sinubukan niya ang signal sa kaniyang bagong cellphone. Malinaw. Kitang-kita niya ang bawat sulok ng kaniyang dating tahanan sa screen ng kaniyang telepono. Bakit niya ito ginagawa? Hindi ito dahil sa paghihiganti. Hindi ito dahil gusto niyang makitang masaktan ang kaniyang anak. Ginagawa niya ito dahil kailangan niyang makita ang katotohanan. Gusto niyang makita ang mukha ni na Cristina at Paolo kapag nalaman nilang wala na silang matataguan. Gusto niyang marinig ang kanilang mga totoong salita kapag wala na siyang pera na maibibigay. Pagkatapos maikabit ang mga kamera, kinuha ni Antonio ang isang pirasong papel, isang puting sobre. Sa loob nito ay may isang sulat. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi ito tungkol sa titulo ng lupa. Ito ay isang sulat ng pamamaalam. Isang sulat para sa kamatayan ng kanilang relasyon bilang mag-ama. Lumakad siya patungo sa pintuan sa harap. Gamit ang isang tape, idinikit niya ang sobre sa gitna ng pinto. Sa labas ng sobre, nakasulat ang pangalan ni Cristina. Para sa aking anak, bulong ni Antonio. Sa loob ng sulat na iyon, isinulat ni Antonio ang lahat. Cristina, narinig ko ang lahat, simula ng sulat. Narinig ko ang usapan ninyo ni Paolo. Narinig ko na ako ay isang pabigat. Narinig ko na ang bahay na ito ay gusto ninyong ibenta para sa inyong villa sa Tagaytay.
Tumigil sandali si Antonio sa kaniyang isip habang inaalala ang mga salitang isinulat niya. Hindi ko akalain na ang pagmamahal na ibinigay ko ay susuklian ninyo ng ganito. Pero huwag kayong mag-alala. Ang pabigat na sinasabi ninyo ay wala na. Hindi na ninyo kailangang magtiis. Ang bahay na ito ay naibenta na sa halagang 48 milyon. At ang perang iyon ay daladala ko na. Naisip ni Antonio ang magiging reaksyon ni Paolo kapag nabasa ang halagang iyon, 48 milyon. Isang halagang hindi nila kailanman mahahawakan. Huwag na ninyo akong hanapin, pagpapatuloy ng sulat. Mabuhay kayo sa sarili ninyong pawis. Magsimula kayo nang wala ang perang galing sa akin. Iyan ang huling aral na ituturo ko sa iyo bilang iyong ama. Pinagmasdan ni Antonio ang sobrang nakadikit sa pinto. Mukhang payapa ang lahat, pero alam niyang bukas ay magiging parang isang bagyo ang loob ng bahay na ito. Huling sulyap, tumingin siya sa kusina, sa hagdanan, sa kisame. Tapos na ang bitag, sabi niya sa kaniyang sarili. Lumabas siya ng gate at inilak ito gamit ang bagong susi. Sa labas, naghihintay ang isang taxi. Sumakay siya at hindi na lumingon pa. Bumalik siya sa BGC, sa kaniyang bagong apartment. Pagdating doon, naupo siya sa kaniyang malambot na sofa. Binuksan niya ang application sa kaniyang cellphone. Doon sa screen, nakita niya ang pintuan ng kaniyang lumang bahay. Nakita niya ang sobrang nakadikit doon, na tila isang puting bandila ng pagsuko. Antonio, inulit niya ang kaniyang sariling pangalan. Antonio, hindi siya isang biktima, hindi siya isang kawawang matanda. Siya ay isang lalaking marunong lumaban, isang lalaking may dignidad. Ngayon, maghihintay siya. Maghihintay siyang dumating ang bukas. Maghihintay siyang makita ang bunga ng kaniyang desisyon. Naramdaman niya ang antok. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito ang antok ng pagod. Ito ang antok ng isang taong malinis ang konsensya. Isang taong alam na ginawa niya ang tama para sa kaniyang sarili at para na rin sa kaniyang anak. Dahil kung minsan, ang pinakamalaking pagmamahal na maibibigay mo ay ang pagpapaubaya sa kanila na harapin ang kanilang sariling pagkakamali. Ipinikit ni Antonio ang kaniyang mga mata. Ang katahimikan sa BGC ay kaiba sa katahimikan sa Quezon City. Dito, ang katahimikan ay puno ng kalayaan. Bukas, malalaman ng mundo at malalaman ni Cristina na ang isang amang itinuring na pabigat ay may kakayahan pa palang lumipad palayo. Bukas, ang katotohanan ay lalabas. At si Antonio ay manonood lamang mula sa kaniyang bagong kuta. Ligtas, malaya, at higit sa lahat, payapa. 48 milyon. Bagong buhay, huling bitag. Huminga siya ng malalim at tuluyan ng nakatulog habang ang screen ng kaniyang cellphone ay nanatiling nakabukas, nagbabantay sa pintuan ng nakaraan. Tahimik ang paligid sa loob ng bagong apartment ni Antonio sa BGC. Nakaupo siya sa isang komportableng silya, hawak ang kaniyang bagong tablet. Sa screen, makikita ang malinaw na feed mula sa surveillance camera na iniwan niya sa lumang bahay sa Quezon City. Hapon na. Ang sikat ng araw sa Quezon City ay medyo mainit pa. Maya-maya, isang puting sasakyan ang huminto sa tapat ng gate. Pamilyar ang sasakyang iyon. Iyon ang sasakyan ni Paulo. Narito na sila, bulong ni Antonio sa kaniyang sarili. Nakita niya sa screen ang pagbaba ni na Cristina at Paolo. Mukha silang masaya. Marami silang dalang bag at mga supot ng pasalubong mula sa Cebu. May mga tuyong mangga, lechon, at kung ano-ano pang daladalahan. Marahil ay iniisip nila na ito na ang huling bakasyon nila bago sila lumipat sa kanilang pinapangarap na villa sa Tagaytay. Lalong-lalo na si Paulo. Malapad ang ngiti nito habang kinukuha ang mga maleta sa likod ng sasakyan. Si Cristina naman ay tila pagod, pero bakas ang katuwaan sa kaniyang mukha. Naglakad sila patungo sa gate. Inilabas ni Paulo ang kaniyang susi. Dito na nagsimula ang lahat. Isinaksak ni Paulo ang susi sa lock ng gate. Pinihit niya ito. Pinihit muli, pero hindi umikot ang susi. Kumunot ang noo ni Paulo. Sinubukan niya ulit ng mas malakas. Wala pa rin. Bakit hindi bumubukas? Narinig ni Antonio na bulong ni Paulo sa video. Cristina, subukan mo nga ang susi mo. Kinuha ni Cristina ang kaniyang sariling susi mula sa bag. Isinaksak niya ito. Pero katulad ng kay Paolo, hindi rin ito pumasok ng maayos. Hindi ito ang tamang susi para sa bagong lock na ipinalit ni Antonio. Bakit ayaw?
Baka nagpalit ng lock si Papa? Tanong ni Christina. Bakas na ang kaba sa kaniyang boses. Bakit naman siya magpapalit ng lock nang hindi sinasabi sa atin? Inis na sagot ni Paulo. Matanda na iyon. Baka nakalimutan lang niya kung paano gamitin ang susi o baka may nasira sa loob. Pinanood ni Antonio ang kaniyang manugang habang pilit na niyayanig ang gate. Sa loob-loob ni Antonio, naramdaman niya ang isang matinding hapdi. Hanggang sa huling pagkakataon, ang tingin pa rin nila sa kaniya ay isang matandang ulyanin. Isang matandang walang kakayahan. Pabigat. Iyon ang salitang muling umalingaw-ngaw sa isip ni Antonio. Pabigat. Sino kaya ang pabigat ngayon? Dahil hindi mabuksan ang gate, nagdesisyon si Paulo na umakyat sa pader. Kahit hirap, nagawa niyang makatalon sa loob. Binuksan niya ang gate mula sa loob gamit ang latch at pinapasok si Christina. Nagmamadali silang tumakbo patungo sa pangunahing pinto ng bahay. Doon, nakita nila ang puting sobre na idinikit ni Antonio. Huminto si Christina. Tumingin siya sa sobre. Binasa niya ang pangalang nakasulat sa labas. Para kay Christina, basa niya ng malakas. Pero bago pa nila mabuksan ang sobre, sinubukan muli ni Paulo na buksan ang pinto ng bahay. Hindi rin ito bumukas. Galit na si Paulo. Kumuha siya ng isang malaking bato sa garden at binasag ang maliit na bintana sa tabi ng pinto. Inabot niya ang lock mula sa loob at sa wakas, nabuksan ang pinto. Pumasok sila sa loob ng bahay. Ang bahay ay madilim, ang hangin ay tuyo, wala ang amoy ng nilulutong hapunan na nakasanayan nilang datnan. Wala ang boses ng matanda na bumabati sa kanila. Papa! Papa! Sigaw ni Christina. Walang sumasagot. Nasaan ang matandang iyon? Sigaw ni Paulo. Bakit walang tao rito? Bakit parang ang luwag ng sala? Napansin nila na wala na ang mga personal na gamit ni Antonio. Ang kaniyang mga libro, ang kaniyang mga sertipiko, at ang kaniyang mga paboritong kagamitan ay naglaho na. Ang natira na lamang ay ang mga malalaking muebles na kasama sa pagbebenta ng bahay. Nanginginig ang mga kamay ni Christina habang binubuksan ang sobreng puti. Tahimik ang buong sala habang binabasa ni Christina ang sulat. Pinapanood sila ni Antonio mula sa kaniyang screen sa BGC. Nakita niya kung paano namutla si Christina. Nakita niya kung paano unti-unting nanghina ang kaniyang mga tuhod hanggang sa mapaupo siya sa sofa. Anong sabi Christina? Basahin mo? Utos ni Paulo. Ang bahay. Simula ni Christina. Ang kaniyang boses ay halos pabulong na lamang. Ang bahay. Naibenta na ni Papa. Ano? Naibenta? Kanino? Paano? Sigaw ni Paulo. Halos lumuwa ang kaniyang mga mata sa galit. Naibenta na sa isang investor. Patuloy ni Christina, habang tumutulo ang mga luha, 48 milyon at 500,000 piso. Nakuha na ni Papa ang pera at umalis na siya. Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa sala. 48 milyon, 500,000. Iyon ang halagang dapat sana ay magdadala sa kanila sa Tagaytay. Iyon ang halagang inaasahan nilang makukuha kapag naitapon na nila si Antonio sa isang home for the aged. Narinig niya tayo, Paulo, hikbi ni Christina. Narinig niya ang usapan natin tungkol sa pagiging pabigat niya. Alam niya ang lahat. Biglang nagwala si Paulo. Sinipa niya ang mesa. Sinigawan niya ang kawalan. Hindi pwede ito. Wala siyang karapatan. Bahay natin ito, sigaw ni Paulo. Pero sa ilalim ng batas, alam nilang wala silang laban. Ang bahay ay nakapangalan kay Antonio. At ngayon, ang bahay ay pag-aari na ng iba. Nasaan siya? Nasaan ang pera? Tanong ni Paulo habang niyayanig ang balikat ni Christina. Tawagan mo siya. Ngayon din. Sinubukan ni Christina na tawagan ang numero ni Antonio. Pero ang tanging narinig niya ay ang malamig na boses ng operator. The subscriber cannot be reached. Wala na. Putol na ang ugnayan. Sa screen ng kaniyang tablet, nakita ni Antonio ang kaniyang anak na humahagulgol sa sahig. Nakita niya ang kaniyang manugang na tila isang baliw na naglalakad ng pabalik-balik, iniisip kung paano sila mabubuhay ngayon. Sila ang nawalan ng bahay. Sila ang nawalan ng pera. Sila ang nawalan ng seguridad. Sila ngayon ang naging pabigat sa kanilang sariling mga plano. Wala na tayong matitirhan, Paulo, iyak ni Christina. Ang pera natin naubos sa bakasyon sa Cebu.
Ang down payment sa Tagaytay. Hindi natin mababayaran ang balanse. Naisip ni Antonio ang lahat ng taon na ibinigay niya sa kanila, ang lahat ng perang kaniyang ipinundar para sa kanilang kinabukasan. At sa isang iglap, dahil sa kanilang kasakiman, ang lahat ng iyon ay naglaho. Hindi naramdaman ni Antonio ang saya na inaasahan niya. Sa halip, naramdaman niya ang isang malalim na lungkot. Lungkot para sa isang anak na hindi natuto ng halaga ng pamilya. Lungkot para sa isang manugang na ang tingin sa pag-ibig ay isang transaksyon lamang, pero kasama ng lungkot na iyon ay ang isang matibay na pakiramdam ng katarungan. Iyan ang halaga ng inyong pagtatraidor, bulong ni Antonio sa kaniyang madilim na silid sa BGC. Pinatay niya ang tablet. Ayaw na niyang makita ang kanilang pagdurusa. Sapat na ang nakita niya, sapat na ang narinig niya. Tumayo si Antonio at naglakad patungo sa bintana. Ang mga ilaw ng BGC ay kumukititap na parang mga bituin. Napakaganda, napakatahimik. Ngayong gabi, sina Cristina at Paulo ay matutulog sa isang bahay na hindi na sa kanila. Isang bahay na wala ng kuryente at tubig sa mga susunod na araw. Isang bahay na puno ng pagsisisi, habang si Antonio, ang pabigat, ay mahimbing na matutulog sa kaniyang bagong kama, may malinis na unan, may payapang puso, at may 48 milyong dahilan para magsimulang muli. Ang bangungot sa pintuan ay para lamang sa mga taong pumasok nang may masamang hangarin. Para kay Antonio, ang pintuan ng kaniyang bagong buhay ay kabubukas pa lamang. At sa pagkakataong ito, siya na ang may hawak ng lahat ng susi. Huminga siya ng malalim. Ang bawat hininga ay puno ng kalayaan. Salamat Panginoon, sabi niya. Salamat sa panibagong simula. Ipinikit niya ang kaniyang mga mata. Ang dilim ay hindi na nakakatakot. Ang dilim ay naging isang kumot na nagbibigay ng proteksyon. Ang kabanata ng kaniyang buhay sa Quezon City ay sarado na. Ang bukas ay isang blankong pahina. At siya na ang susulat ng kaniyang sariling kwento. Isang kwento kung saan ang bawat matanda ay may halaga. Isang kwento kung saan ang pagmamahal ay hindi kailanman nagiging isang pabigat. At sa katahimikan ng gabi, sa wakas, si Antonio ay nakatulog ng may ngiti sa kaniyang mga labi. Ang gabi sa Bonifacio Global City ay puno ng mga nagniningning na ilaw. Mula sa kaniyang bintana sa ika-20 palapag, nakikita ni Antonio ang buong siyudad. Napakaganda, napakatahimik. Ang ingay ng mga sasakyan sa ibaba ay tila isang mahinang musika na lamang na nagpapaalala sa kaniya na ang buhay ay patuloy na gumagalaw. Nakaupo si Antonio sa kaniyang bagong silya. Malambot ito at komportable. Sa kaniyang kanang kamay, hawak niya ang isang baso ng pulang alak. Marahan niya itong inikot-ikot. Pinagmasdan niya ang kulay ng alak sa ilalim ng ilaw. Uminom siya ng kaunti. Lasap na lasap niya ang tamis at pait. Matamis, bulong niya sa sarili. Parang ang aking kalayaan. Naalala ni Antonio ang mukha ni Cristina sa screen ng kaniyang tablet kanina. Ang mga luha, ang pagsisisi, ang gulat. Alam ni Antonio na sa gabing ito, natutunan na ng kaniyang anak ang isang aral na hindi nito malilimutan habang buhay. Isang aral na hindi nabibili ng pera. Isang aral tungkol sa paggalang. Paggalang. Iyan ang salitang paulit-ulit na binubulong ni Antonio. Paggalang sa magulang. Paggalang sa bawat butil ng pawis na kaniyang ibinuhos para sa pamilya. Ipinatong niya ang kaniyang baso sa lamesa. Tumingin muli siya sa labas. Sa malayo, makikita ang direksyon patungong Quezon City, doon sa lumang bahay na wala na sa kaniyang pangalan. Hindi siya nalulungkot, wala siyang panghihinayang. Ang bahay na iyon ay isang gusali lamang. Ang kaniyang tunay na tahanan ay narito sa loob ng kaniyang dibdib. Sa loob ng kaniyang dangal na muli niyang nabawi. Hindi na ako pabigat, sabi niya. Inulit niya ang salita ng may paninindigan. Hindi na ako pabigat. Kailanman ay hindi siya naging pabigat. Siya ay isang haligi na nagpundar ng lahat. At ngayong gabi, opisyal na niyang tinapos ang kabanata ng kaniyang buhay kung saan siya ay nagpaubaya ng sobra sa kaniyang bank account sa BGC. Ligtas na nakatabi ang 48 milyong piso. Sapat na ito para mabuhay siya ng marangya at payapa hanggang sa kaniyang huling hininga. Makakapaglakbay siya, makakakain siya sa mga masasarap na restaurant.
Makakatulong siya sa mga taong tunay na nangangailangan. At higit sa lahat, makakatulog siya nang walang takot na bukas ay itatapon siya sa isang lugar na hindi niya gusto. Para sa mga nakikinig sa kuwentong ito, lalo na sa mga lolo at lola na katulad ni Antonio. Ang ating edad ay hindi sukatan ng ating kawalan ng halaga. Ang ating mga puting buhok ay korona ng ating mga karanasan. Ang ating mga kulubot sa mukha ay mapa ng ating mga pagsasakripisyo. Huwag nating hayaan na tawagin tayong pabigat. Dahil tayo ang nagbuhat sa kanila noong sila ay maliliit pa. Tayo ang nagbigay ng lahat para marating nila kung nasaan man sila ngayon. Si Mang Antonio ay tumayo mula sa kaniyang silya. Nilapitan niya ang bintana at idiniit ang kaniyang noo sa malamig na salamin. Ngumiti siya, isang ngiti ng tagumpay. Siya na ngayon ang may-ari ng kaniyang oras. Siya na ang may-ari ng kaniyang tadhana. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang larawan ni Elena sa lamesa. "Elena, nagawa natin," bulong niya. Ang kwento ni Mang Antonio ay hindi nagtatapos sa pag-iisa. Ito ay nagsisimula sa kaniyang paglaya, isang paglaya na puno ng dangal, isang buhay na siya mismo ang may kontrol. Mabuhay ang mga matatandang marunong tumayo para sa kanilang sarili. Mabuhay ang mga magulang na marunong magpahalaga sa kanilang sariling dignidad. Ito ang kwento ni Mang Antonio, isang kwento ng tapang, katarungan at tunay na kalayaan. Magandang gabi sa inyong lahat. At tandaan, ang inyong halaga ay hindi nakadepende sa tingin ng iba, kundi sa pagmamahal at respeto na ibinibigay ninyo sa inyong sarili.